Ang bawat dagundong ngang kulog ay tila sigaw na pilit itinatago nga labi ni Isabel. Ang kanyang nga salita ay nagiging ungol na nalulunot sa halik ni Marco. Bumubuhos ang malakas na ulan sa labas, hinahampas ng hangin ang nga bintana, na parabang ang kalikasan mismo ay nagagalit, o marahil, nakikisa sa kaguluhang nangyayari sa loob ng silit na iyon. Marco, hindi pwede. Halos pabulong niyang sabi, ang bawat salita ay isang paksukong natatalo sa init ng sandali. Ang kanyang nga kamay, nasa simulay mariing tumutula sa matipunong dibdib ngang binata, ay unti-unting nanghina, at ngayon ay nakakapit na sa mga balikat nito. Naramdaman niya ang mainit na hininga ni Marco sa kanyang lik, isang bulong na naglalaman ng pang-akit at kasalanan. Shh! Isabel! Naririnig mo ba? Ang lakas ng bagyo. Walang sinuman ang makakarinig sa atin. At sa mga salitang iyon, ang huling hibla ng kanyang pagtutol ay tuluyang napiktas. Ipinaubaya ang sarili sa isang alon ng pagnanasang matagal na niyang ikinukubli. Ngunit paano nga ba sila humantong sa puntong ito, sa isang kama na hindi para sa kanila, sa isang gabi kung kailan ang lahat ng hangganan ay binura ng ulan anang apoy sa kanilang nga puso? Ilang oras lamang ang nakalipas, ang katahimikan sa loob ng malaking bahay sa labas ng Maynila ay halos nakakabingi. Si Isabel ay nag-iisang nakaupo sa sala, hawa ang isang kopitaang ala, habang pinakmamasdan ang unti-unting pagdidilim ng kalangitan. Katatapos lang tumawa ng kanyang asawa, isang tawa na pamilyar na sa kanya, isa na namang business trip na na-extend, isa na namang linggo ngang pag-isa sa malapalasyong bahay na ito. Sa edad na 30, taglay niya ang ganda at yaman na kinainggitan ng marami, ngunit sa likod nito ay isang kaluluwang uhaw sa kalinga at sabik sa init ng isang yakap na higit pa sa nakasanayan. At sa gitna ng kanyang pamumuni-muni, bumaba si Marco mula sa ikalawang palapa. Basa pa ang buhok nito, nakasuot lamang ng itim na athletic shorts, at kitang-kita ang bawat hibla ng matitigas na kalamnan sa kanyang tiyan at dibdib. Sa edad na 20, taglay ni Marco ang lakas at siglangang kabataan, isang rebeldeng enerhiya na tila hindi akma sa malamig na karangyaan ng bahay. Natama ang kanilang nga mata, isang saglit na puno ng alinlangan, ng kuryosidad, at ng isang ipinababawal na pagnanasang nagsisimulan ng maapoy, kasabay ng unang patak ng ulan sa labas. Ang bawat araw sa bahay na iyon ay nagsisimula at natatapos sa katahimikan, isang katahimikang mabigat at puno ng salitang hindi kailanman bibigkasin. Para kay Isabel, ang umaga ay may lasa ng kalungkutan. Gigising siya sa isang malawak na kama kung saan ang kabilang parte ay laging malamig, bakas ng isang asawang palaging wala, isang anino na lamang na naiwan ng mamahaling pabango sa maunan. Babangon siya, haharap sa salamin, at ayusin ang sarili para gampanan ang isang papel na hindi niya lubos na maintindihan, ang pagiging asawa ngang isang mayamang negosyante, ang pagiging madrasta sa isang binatang halos hindi siya kinikilala. Ang bahay mismo ay isang haulang gawa sa ginto. Ang sahi na gawa sa marmol ay sumasalamin sa kanyang anino sa bawat hakbang, ang nga dingding ay pinalamutian ng maobrang sining na walang emosyon, at ang matataas na bintana ay napapakitangan isang hadin na perpektong inalagaan ngunit walang buhay. Dito, ang bawat tuno ay pinalalakas ang katahimikan, ang pagpata ng gripo, ang paguni and aircon, ang malayong ugong ng sasakyan. Ngunit ang pinakamatuno sa lahat ay ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ni Marco. Sa kusina, mahahanda si Isabel ng almusal. Gagawa siya ng kapa, magpiprito ng bacon, at mahahain ng pagkain na alam niyang paborito ni Marco. Ito ang kanyang munting paraan ng pagsubok, isang despradong pagtatangkang bumuo ang koneksyon. Ngunit ang lahat ng kanyang pagsisikap ay sasalubungin lamang ng malamig na pagwawalang bahala. Bababa si Marco mula sa kanyang silit, laging may suot na earphones, isang malinaw na harang sa pagitan niya at ng mundo, sa pagitan niya at ni Isabel. Upo siya sa hapag, kakain ng mabilis, at halos hindi titingin sa kanya. Kung masasalita man, ito ay isang tipid na salamat, na binibikas ng walang init. Ang pangalang Isabel ay lumalabas sa kanyang bibig na parang pangalan ng isang estranghero. Hindi ngang isang taong kasama niya sa isang bubong. Walang tita, walang anumang bakas ng pagalang o pamilya. Para kay Marco, si Isabel ay isang paalala ng kanyang nawala, isang magandang palamuti sa bahay na dating puno ng alaala ng kanyang tunay na ina. At dahil doon, itinayo niya ang isang pader na hindi kayang tibagin ng anumang mainit na kape o masarap na almusal. Ang pinakamahirap na parte ng araw ay ang hapunan.
Ang mahabang lamesa na gawa sa mahogany ay tila isang malawak na karagatan na naghihiwalay sa kanila. Upo sila sa makabilang dulo, at ang tanging maririnig ay ang lagitik ng kanilang mga kubyertos. Susubukan ni Isabel na maksimula ng usapan, "Kumusta ang pag-aral mo?" Tanong niya, ang kanyang boses ay tila nawawala sa kalawakan ng silik kainan. "Okay lang," sagot ni Marco, ang nga mata ay nakatuon sa kanyang plato. "May bago ba sa universidad?" Susubok muli si Isabel. "Wala naman," ang maikling tugon. At doon mamamatay ang usapan, iwan silang muli sa isang katahimikang mas maingay pa sa anumang sigawan. Pagkatapos ngang hapunan, akyat si Marco sa kanyang silid. Ang tunog ng pasara ng kanyang pinto ay parang isang hatol, isang paalala kay Isabelle na siya na namang mag-isa. Mag-isa sa sala, sa harap ng isang malaking telebisyon na hindi niya pinapanood. Mag-isa sa terasa, kung saan ang malamig na hangin ng gabi ay yumayakap sa kanya. Minsan, papasok siya sa study ang kanyang asawa, hihimasin ang malibro nito, upo sa upuan nito, sa paasang maramdaman ang presensya nito. Ngunit ang nararamdaman niya lamang ay ang lalong paglawak ng distansya sa pagitan nilang mag-asawa. Ang natawa sa telepono mula sa kanyang asawa ay laging maili at nakatuon sa negosyo. "Nabayaran na ba ang mga bill? Okay lang ba ang kotse?" Pakisabi kay Marco na ipadala ang kanyang report card. Bihira siyang tanungin kung kumusta siya. Ang pagmamahal na natatanggap niya ay nasa anyo ngang credit card, ngam nga alahas, ngam nga mamahaling regalo, ngunit hindi sa anyo ngang oras, ng atensyon, ng tunay na pag-aruga. Unti-unti, naramdaman ni Isabel na siya ay hindi isang asawa, kundi isang tagapamahala ng bahay, isang tagapag-alaga sa anak ng kanyang asawa. At sa kabila ng pader na namamagitan sa kanila, hindi may kakaila na may isang uri ng kamalayan na namumuo sa pagitan nina Isabel at Marco. Sa kanyang pag-isa, naririnig ni Isabel ang mahinang tuktok ng gitara mula sa silid ni Marco, isang malungkot na melodya na sumasalamin sa sarili niyang nararamdaman. Naamoy ni Marco ang mamahaling pabango ni Isabel na naiwan sa pasilyo tuwing dadaan ito, isang amoy na napapaalala sa kanya ang isang kagandahang hindi niya dapat hangarin. Sila ay dalawang estranghero. Ngunit sila rin ang dalawang taong palaging nariyan, dalawang planeta na umiikot sa isang araw na matagal nang nawala. Ang kawalan ng kanilang ama at asawa ang natulak sa kanila sa isang kakaibang universo kung saan sila lamang ang umiral. Ang kanilang pag-isa ang siyang naging tali na hindi nila nakikita, isang bikis na mas matibay pa sa anumang relasyon na dapat sana ay mayroon sila. Sa isang gabi, habang nakaupo si Isabel sa sala at nagbabasa ang libro, narinig niya ang pagbukas ang pinto sa silid ni Marco. Hindi ito lumabas, ngunit alam niyang gising pa ito, marahil ay nakatayo sa likod ng pinto, tulad niyang nakikinig din sa katahimikan. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Isabel na ang lamig ng bahay ay hindi lamang dahil sa aircon o sa kawalan ng kanyang asawa. Ito ay isang lamig na namumula sa dalawang pusong makalapit ngunit hindi matakpo, dalawang kaluluwang parehong naisa at naghahanap ng init sa loob ng isang napakalamig na tahanan. Ang pader na yelo na namamagitan sa kanila ay hindi gumuho sa isang iglap. Ito ay nagsimulang makaroon ng lamat, isang manipis na guhit na halos hindi makita. Sa isang hapon kung kailan ang araw ay kulay ginto at ang hangin ay may dalang pangako at katahimikan, nagsimula ang lahat sa isang halaman. Isang buganbilyang gumagapang sa pader ng terasa sa ikalawang palapa. Ang mga bulaklak nitong kulay rosas ay nalalanta dahil sa nakdaang malakas na ulan. Para kay Isabel, ang halaman na iyon ay isang salamin ng kanyang buhay, maganda sa paningin ngunit unti-unting namamatay sa loob. Isang haimpulso ng pakainip ang naktulak sa kanya na gawin ang isang bagay. Kailangan niyang ayusin ito, kailangan niyang magdala ng kaunting buhay sa mundong ito na punong katahimikan. Kumuha siya ng isang maliit na upuang kahoy, isang bagay na matagal nang hindi nagagalaw sa isang sulok, at dinala ito sa terasa. Suot ang isang simpleng puting bestida, hinawi niya ang kanyang buhok at nagsimulang ayusin ang nga sangangang buganbilya, itinatali ang nga ito pabalik sa trellis. Nakatayo sa upuan, bahagya siyang tumingkayat upang abutin ang isang mataas na sanga. Sa sandaling iyon, hindi niya namalayan na may isang pares ng mga matang nakamasit sa kanya mula sa bintana ng silid sa tapat ng terasa. Si Marco, na dapat sanay naaaral, ay natigil sa kanyang ginagawa. Hindi niya alam kung bakit, ngunit hindi niya maalis ang kanyang tingin. Nakita niya si Isabel hindi bilang ang madrasta,
Hindi bilang ang asawa ang kanyang ama, kundi bilang isang babay. Nakita niya ang paraan ng patama ng papalubo na araw sa kanyang balat, ang paggalaw ng kanyang nga braso, ang determinasyon sa kanyang mukha habang sinusubukang ayusin ang isang sirang halaman. May isang bagay na mahina at kaaki-aki sa larawang iyon, isang bagay na pumukaw sa isang damdaming hindi pa niya naramdaman para dito. At doon nangyari ang hindi inaasahan. Ang lumang upuang kahoy, na marahil ay naging marupo na sa katagalan, ay umuga. Isang saglit ng pagkawalan ng balanse, isang mahinang sigaw ng pagkagulat mula kay Isabel, at ang sunod na narinig ay ang malakas na kalabok ng upuan sa baldosa at ang tunog ng isang katawang bumaksak. Ang sigaw na iyon ay parang isang kidlat na gumizing kay Marco mula sa kanyang pagkatulala. Walang pag-alinlangan, itinapon niya ang librong hawak, binuksan ng malakas ang pinto ng niyang silid, at tumakbo. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay mabigat at mabilis. Pagdating niya sa trasa, nakita niya si Isabel na nakaupo sa sahig, hawa ang kanyang paa, ang mukha ay nagpapakita ng sakit at hiya. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pakailang, ang lahat ng pada na itinayo niya. Ang nakita niya lang ay isang taong nasaktan at nangangailangan ng tulong. Isabel! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-alalang hindi niya inaasahan mula sa sarili. Lumuhod siya sa tabi nito, ang kanyang mata ay mabilis na sinusuri ang kalagayan nito. Anong nangyari? Okay ka lang ba? Ang pag-aalala sa kanyang boses ay totoo, at ito ang unang pagkakataon na narinig ito ni Isabel mula sa kanya. Okay lang ako, sabi ni Isabel, pilit na ngumingiti habang sinusubukang tumayo. Nadulas lang ako sa upuan. Ngunit nang subukan niyang itukot ang kanyang paa, isang matinding kirot ang kanyang naramdaman at napangiwi siya. Bago pa man siya muling bumaksak, mabilis siyang inalalayan ni Marco. At doon, sa unang pagkakataon, naglapat ang kanilang nga balat sa isang paraang hindi sinasadya, hindi formal. Ang nga kamay ni Marco ay humawa ng mahigpit sa kanyang braso at baywang. Naramdaman ni Isabel ang init at lakas na nakmumula sa makapalat nito, isang lakas na nakbibigay ng suporta at seguridad. Nakatinginan sila, mas malapit kaysa dati. Nakita ni Isabel ang paalala sa mata ni Marco, isang emosyon na hindi niya akalaing makikita niya roon. Nakita naman ni Marco ang kahinaan at pasasalamat sa mata ni Isabel. Hindi ka okay, mariing sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay mas mahinahon na ngayon, ngunit may diin. Ano ba kasing ginagawa mo diyan? Bakit hindi ka napatulong sa hardinero? May bahid ng pasermon sa kanyang tono, ngunit sa ilalim nito ay isang malinaw na paalala. Kaya ko naman sana, mahinang sagot ni Isabel, nahihiya sa kanyang kapabayaan. Huwag ka nang makulit, sabi ni Marco. Dahan-dahan, at nang may buong paingat, binuhat niya si Isabel. Isang maikling sigaw and pagkagulat ang kumawala kay Isabel, at automatiko siyang napakapit sa lik ni Marco. Ang kanyang muka ay biglang napalapit sa dibdib nito. Naamoy niya ang banayat na pabango at ang natatanging amoy ngang kanyang balat, isang amoy na panlalaki at nakakapanatak. Dinala siya ni Marco sa loob at maingat na inilapa sa isang sofa sa sala. Hindi siya bumitaw agad, sa halip ay lumuhod sa harap niya at tiningnan ang kanyang bukong-bukong na nagsisimula ng mamaga. Kukuha ako ng yelo, sabi niya bago mabilis na tumayo at naktungo sa kusina. Pabalik niya, may dala siyang isang maliit na tuwalya na may lamang yelo sa loob. Maingat niyang ipinatong ito sa namamagang parte ng paa ni Isabel. Ang kanyang daliri ay bahagyang dumampi sa balat nito, isang dampi na nakdulot ng kakaibang kuryente sa kanilang dalawa. Natahimik sila. Ang tanging maririnig lang ay ang mahina nilang pahinga. Ang katahimikan na ito ay iba. Hindi ito ang karaniwang malamig at malayo na katahimikan. Ito ay isang katahimikang puno ng kamalayan sa isa't isa, isang katahimikang naglalaman ng isang bagong unawaan. Salamat, Marco, basa ni Isabel sa katahimikan, ang kanyang boses ay mahina. Tumingin lang si Marco sa kanya, isang tango ang isinagot, at pagkatapos ay umupo sa isang silya sa di kalayuan, binabantayan siya. Simula ng hapong iyon, may nagbago. Ang pader ng yelo ay hindi tuluyang nawasak, ngunit ang lamat ay naroon na, at hindi na ito may babalik pa sa dati. Kinabukasan, sa almusal, tinanong siya ni Marco, kumusta na ang paa mo? Isang simpleng tanong, ngunit para kay Isabel, ito ay isang himik na matagal na niyang hindi naririnig. Sumagot siya ng may maliit na ngiti, isang tunay na ngiti sa pagkakataong ito.
Ang kanilang nga pausap ay nanatiling maikli at kung minsan ay awkward pa rin. Ngunit hindi na sila dalawang estranghero na naglalakad sa makaibang direksyon. Sila na ngayon ay 2 taong nakbabahagi ng isang sikreto, isang alaala ng isang hapon kung kailan, sa isang iglap. Ang isang pabaksa ay naging simula ng isang dahan-dahang pabangon ng isang koneksyon na matagal nang natutulo. Ang lamat sa pader na yelo, na naksimula sa isang pabaksa at isang pag-aalala, ay hindi na muling naksara. Sa halip, sa mga sumunod na araw, ang lamat na iyon ay dahan-dahang lumaki, hinahayaang pumasok ang isang bagay na bago at mapanganib, ang kamalayan. Ang kanilang nga pandama, na datili manhid at nakatuon lamang sa sarili, ay biglang nagising at naging sensitibo sa presensya ngang isa-isa. Ang bawat kilos, bawat sulyap, bawat amoy ay nakaroon ng bagong kahulugan. Para kay Isabel, ang pagbabago ay nagsimula sa isang alaalang pisikal na kontak ang init at lakas ng makamay ni Marco. Ang alaalang iyon ay naging isang lente kung saan niya ngayon tinitignan ang binata. Hindi na lamang ito ang suplado at malayo niyang stepson. Siya na ngayon ay isang katawan, isang presensya, isang lalaki. Isang hapon, habang naghahanda siya ng merienda sa kusina, pumasok si Marco mula sa gym sa likod bahay. Pawis na pawis ito. Ang abuhin niyang sando ay halos dumidikit na sa kanyang balat, na nakpapakita ng hugis ng kanyang matipunong dibdib at balikat. Tumigil ito sa harap ngang ref at yuminom ngang malamig na tubig direkta mula sa pitso. Sa maliit na espasyo ngang kusina, hindi maiwasan ni Isabel na mapansin ang lahat. Nakita niya ang patulo ng pawis mula sa buhok nito pababa sa kanyang lip, ang pag-alon ng gakalamnan sa kanyang likod habang iniinom ang tubig. Narinig niya ang bahagyang pahingal nito, ang tunog ng kanyang paglunok. At higit sa lahat, naamoy niya ito. Isang amoy na pinahalong pawis, sikat ng araw. At isang bagay na panlalaki na hindi niya may paliwanag. Ito ay isang amoy na buhay, isang amoy na toto, isang amoy na kabaliktaran ng malami at artipisyal na pabango ng asawa. Isang kakaibang init ang biglang gumapang sa kanyang katawan. Mabilis niyang ibinaling ang kanyang tingin pabalik sa hinihiwa niyang prutas, ngunit huli na. Ang imahe ay nakatata na sa kanyang isipan. Naramdaman niya ang pamumula ng kanyang pisngi at napasalamat siyang nakatalikod siya dito. Sa isip niya, sinaway niya ang sarili. Ano ba itong iniisip ko? Bata pa siya. Anak siya nga asawa ko. Ngunit ang pagtatangkang supilin ang damdamin ay lalo lamang nakpaalab dito. Ang kanyang nga kamay ay bahagyang nanginig. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang muli ang isang pitik, isang kuryenteng matagal nang natutulo sa kanyang sistema. Si Marco naman, sa kanyang panik, ay binabagaba ng isang imahe na hindi niya maalis sa kanyang isipan, ang imahe ni Isabel sa terasa, mahina at nangangailangan ng tulong. Ang imaheng iyon ay nabukas ng isang pinto sa kanyang isipan, isang pinto patungo sa kuryosidad. Sino nga ba talaga si Isabel sa likod ng kanyang perpektong ayos at tahimik na paugali? Isang gabi, nagising si Marco dahil sa uhaw. Ang buong bahay ay balot sa kadiliman, at ang tanging liwanag ay namumula sa buwang sumisilip sa malalaking bintana. Dahan-dahan siyang bumaba, iniingatang hindi makagawa ng ingay. Pagdating niya sa sala, natigilan siya. Doon, nakatayo sa harap ng bintanang salamin na nakatanaw sa hardin, ay si Isabel. Nakasuot itong isang manipis na pantulo na gawa sa seda, kulay krema na tila naliliwanag sa sinangang buwan. Ang mahaba at itim niyang buhok ay nakalugay, umaabot hanggang sa kanyang baywang. Hindi niya nakikita ang mukha nito, tanging ang kanyang likod at ang perpektong kurba ng kanyang mabalikat at balakang. Nanigas si Marco sa kanyang kinatatayuan, nagtago sa anino ng pasilyo. Pakiramdam niya ay isa siyang magnanakaw, isang manlolok na nakasaksi sa isang pribadong sandali. Hindi siya makagalaw, hindi makahinga. Ang imahe sa harap niya ay tila isang eksena mula sa isang panaginip. Si Isabel, sa liwanag ng buwan, ay hindi ang kanyang madrasta. Siya ay isang diwata, isang misteryosong nilalang na puno ng kalungkutan. Nakita niya itong nabuntong hininga, isang tunog na halos hindi marinig ngunit tumagos sa puso ni Marco. Sa buntong hiningang iyon, narinig niya ang lahat ng kalungkutan at pag-isa nito. Isang kakaibang damdamin ang pumuno sa kanya, isang halong paganga, awa, at isang matinding pagnanasang protektahan ito. Gusto niyang lapitan ito, tanungin kung ano ang kanyang iniisip, ngunit alam niyang sisirain niya ang sandali. Kaya dahan-dahan siyang tumalikod at bumalik sa kanyang silid,
dala-dala ang isang imaheng habang buhay na makmamarka sa kanya. Mula sa masandaling iyon, ang hangin sa pagitan nila ay napuno ng kuryente. Ang kanilang nga dating walang kibong pagtatakpo ay naging puno nga hindi sinasadyang padampingang makamay kapa nagaabutan ng asin sa hapakainan. Ang kanilang mga mata, kapa nakakasalubong, ay naktatagal ngang isang segundo ng mas mahaba kaysa sa nararapat, isang palitan ng nga tanong na walang sagot. Naksimula silang mataka. Iniisip ni Isabel kung ano ang ginagawa ni Marco sa kanyang silit sa gabi, kung sino ang kanyang makaibigang babae, kung ano ang nga pangarap niya. Tinitingnan niya ang binata at nakikita niya hindi lang ang anak ng kanyang asawa, kundi ang isang mundong puno ng buhay, ng enerhiya, ng pagnanasa na matagal na niyang kinalimutan. Si Marco naman, sa tuwing nakikita niya si Isabel, ay hindi na lamang formalidad ang nakikita. Pinamamasdan niya ang mga maliliit na detalye, ang bahagyang pakunot ng nonito kapag nagbabasa, ang paraan ng paglaro nito sa kanyang kwintas kapag malalim ang inisip. Ang lungkot sa kanyang mamata kapag akala niya iwalang nakatingin. Nasimula siyang mataka kung masaya ba ito, kung ano ang nararamdaman nito kapag maisa, kung pinapangarap din ba nito ang isang buhay na iba sa kung anong mayroon ito ngayon. Ang bahay na dati malami at walang buhay ay biglang nakaroon ng isang sikretong init. Ang katahimikan ay hindi na lamang kawalan ng tunog. Ito na ngayon ay isang espasong puno nga inaabangang sandali, nga pa na nasang hindi masabi. Ang simpleng kuryosidad ay unti-anting nagiging isang mapanganib na pang-akit. Ang lama sa yelo ay naging isang bita, at sa ilalim nito, isang ilog ngang ipinagbabawal na damdamin ang nagsisimula ng umagos ng malakas. Naghihintay na lamang ng isang malakas na pagyani, isang bagyo upang tuluyang mawasa ang lahat ng harang. Ang pagbabagong namuo sa pagitan nila, na isinilang mula sa isang aksidente at pinalaki nga nakaw na sulyap, ay tila isang binhi na naghihintay ng tamang panahon upang sumibol. At ang panahong iyon ay dumating sa anyo ngang isang bagyo, isang daluyong ngangin at ulan na tila itinakda ang tadhana upang wasakin hindi lamang ang katahimikan ng gabi, kundi pati na rin ang mga pada na natitira pa sa pagitan nina Isabel at Marco. Nagsimula ito sa isang babala. Ang kalangitan sa hapon ay biglang naging kulay abo, na parabang isang kumot na bakal ang dahan-dahang ibinababa sa lupa. Ang hangin, na kanina'y banayat lamang, ay biglang nakaroon ng sariling tini, isang ugong na dumadaan sa mga siwang ng bintana, isang bulong na nagbabadyang ang panganib. Naramdaman ni Isabel ang pagbabago sa hangin, isang bigat na dumadagan hindi lamang sa atmosfera kundi pati na rin sa kanyang dibdib. Nasa sala siya, sinusubukang mabasa ang isang libro, ngunit ang kanyang nga mata ay pabalik-balik sa bintana, pinamamasdan ang marahas na pajujo nga puno sa hardin. Sa itaas naman, sa kanyang silid, narinig ni Marco ang ugong ng hangin at naramdaman niya ang isang kakaibang sigla. Para sa kanya, ang bagyo ay hindi isang banta, kundi isang palabas, isang paalala ang lakas ang kalikasan. At nang bumaksa ang unang pata ng ulan, ito ay hindi isang ambon, kundi isang malakas na hampas sa bubong, na sinundan ng sunod-sunod pang pata na tila mabatong ibinabato mula sa langit. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang buong paligid ay naging isang padangang tubig, binubura ang mundo sa labas, at tinatali silang dalawa sa loob ng malaking bahay na iyon. Ang tunog ng ulan ay naging isang ingay na nakakabingi, at kasabay nito ang pagdating ng ngakulo at kidlat. Ang unang dagundong ay mahina pa, isang tunog mula sa malayo. Ngunit ang mga sumunod ay papalakas ng papalakas, hanggang sa ang bawat kulog ay tila isang paksabo na yumani sa buong kabahayan. Napabitaw si Isabel sa kanyang libro. Bawat dagundong ay nagdudulot ng isang maliit na pagtalon sa kanyang puso. Bawat kidlat na gumuguhit sa madilim na kalangitan ay naiwan ng isang mabilis at nakakasilaw na imahe sa kanyang isipan. Ang malawak na sala, na dati simbolo ng karangyaan, ay naging isang malaking espasyo ng kanyang kalungkutan at takot. At sa kasaksagan ng isang napakalakas na dagundong, biglang namatay ang lahat. Nawala ang ilaw, tumigil ang ugong ng aircon, natahimik ang ref sa kusina. Isang ganap na kadiliman at katahimikan ang bumalot sa loob ng bahay, na lalong nakpatindi sa ingay ng bagyo sa labas. Napasigaw ng bahagya si Isabel, hindi dahil sa dilim, kundi dahil sa biglaang pagbabago. Niyakap niya ang kanyang nga tuhod, sinisiksik ang sarili sa sulok ng malaking sofa, na parabang isang batang naliligaw. Sa itaas, narinig ni Marco ang mahinang sigaw, agad siyang kumilos. Kinuha niya ang kanyang cellphone at binuksan ang flashlight nito.
Ang maliit na sina ng liwana ay tila isang espada na humihiwa sa kadiliman. Isabela. Tawa niya, ang kanyang boses ay malakas at puno ng kumpiyansa. Nandito lang ako sa baba. Dahan-dahan siyang bumabang ng hakdan, ang kanyang anino ay sumasayaw sa madingding. Natakpuan niya si Isabel sa sofa, nakabaluktot at bahagyang nangingini. Sa liwanag mula sa cellphone, nakita niya ang takot sa mga mata nito. Walang halong pang-asar, walang anumang bakas ng dating pakailang. Ang nakita niya lang ay isang taong nangangailangan ng kasama. Okay ka lang? Tanong niya, ang kanyang boses ay mas mahinahon na ngayon. Tumango lamang si Isabel, hindi makapagsalita. Huwag kang maalala, sabi ni Marco. Sanay na tayo sa brownout sa Pilipinas, di ba? Maganap tayo ang kandila. Iniwan niya sandali si Isabel sa sala at natungo sa kusina, gamit pa rin ang ilaw mula sa kanyang cellphone. Ilang saglit pa, bumalik siya na may dalang ilang makandila at isang posporo. Isa-isa niyang sinindihan ang mga ito at inilagay sa ibabaw ng center table. Ang maliliit na apoy mula sa kandila ay nagbigay ng isang mainit at gumagalaw na liwanag, na naktaboy sa kadiliman at lumihangang isang mas maliit, mas intimang espasyo sa loob ng malawak na sala. Ang nga anino ay sumasayaw, na parabang sila ay may sariling buhay. Umupo si Marco sa kabilang dulo ang sofa, nagiwan ang sapat na espasyo sa pagitan nila. Ngunit sa pagkakataong ito, ang espasyo ay hindi nakpapahiwatig ang distansya, kundi ang paggalang. Mas mabuti na yan, sabi niya. Hindi bababasa, may liwanag tayo. Salamat, halos pabulong na sagot ni Isabel, ang kanyang nga mata ay nakatuon sa apoy ng kandila. Natahimik sila sandali, pinakikingan ang walang tigil na pagbuhos en ulan at ang paminsan-minsang dagundong ng kulop. Ang takot ni Isabel ay unti-anting napapalitan ng isang kakaibang kapanatagan. Ang presensya ni Marco ay nagbibigay sa kanya ng isang pakiramdam ng seguridad na hindi niya inaasahan. Maya-maya, biglang tumayo si Marco. Teka, sabi niya. Alam ko kung ano ang kailangan natin. Natungo siya sa isang sulok ng sala. Binuksan niya ang isang cabinet at mula ron ay kinuha niya ang isang bote ng mamahaling red wine, isang bote na alam ni Isabel ay isa sa mga paborito ng kanyang asawa. Kumuha rin siya ng 2 kopita at isang corkscrew. Bumalik siya sa sofa at umupo, inilapa ang madala sa mesa. Sa liwanag ng kandila, ang kanyang nga kilos ay tila isang ritual. Ang tunog ng pagtanggal ng tso ay isang malutong na pop na bumasa sa monotonong tunog ng ulan. Naksalin siya sa 2 kopita, ang kulay dugong likido ay kumikinang sa liwanag ng apoy. Iniabot niya ang isa kay Isabel. Nakatubili ito sandali. Ang painom ng alak ng kanyang asawa kasama ang anak nito ay tila isang paglaba sa isang hindi nakasulat na batas. Ngunit nang makita niya ang anyaya sa mga mata ni Marco, isang anyayang nagsasabing kailangan natin ito, ay dahan-dahan niyang inabot ang kopita. Para saan ito? Tanong ni Isabel. Nagisip si Marco sandali, at isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang galabi. Para sa bagyo, sabi niya. At para hindi tayo matakot, itinaas nila ang kanilang makopita at nag-cheers. Ang tunog ng patama ng kanilang babasagin ay isang maliit na musika sa gitna ng ingay. Uminom sila. Ang init ng alak ay dumaloy sa kanilang lalamunan, nagbibigay ng init sa kanilang dibdib. Ang bawat lago ay tila nakpapabawas ang kanilang inhibisyon, nakpapaluwa ang kanilang dila. Nasimula silang mausap, hindi tungkol sa mabagay na mabibigat, kundi tungkol sa mabagyo ng kanilang kabataan, sa makaranasan nila sa brownout. Sa unang pagkakataon, natawanan sila. Ang kanilang mga tawa ay mahina, ngunit sa loob ng maliit na espasyong nilikha ng mga kandila, ito ay umalingaw-ngaw. Habang lumalalim ang gabi at nababawasan ang laman ng bote, ang espasyo sa pagitan nila sa sofa ay unti-unting lumiliit. Ang kanilang mabalikat ay halos makadikit na. Ang hangin sa kanilang paligid ay hindi na lamang puno ng usok mula sa kandila, kundi puno na rin ng alak, ng init, at ng isang boltahe ng kuryenteng hindi na nila kayang itanggi. Ang bagyo sa labas ay nangangalit pa rin, ngunit sa loob ng kanilang munting mundo, isang bagong uri ng bagyo ang nagsisimula ng mamo, isang bagyong mas tahimik, ngunit mas mapanganib. Ang alak, ang dilim, at ang init na namumula sa kanilang mga katawan ay lumihang ng isang bulan na humihiwalay sa kanila mula sa realidad. Sa loob ng bulang iyon, ang patakaran ng mundo sa labas ay hindi na umiral.
Ang naroon na lamang ay dalawang kaluluwa, isang lalaki at isang babae, na pinag-isang bagyo at isang ipinagbabawal na pang-akit. At sa isang iglap, ang langit ay tila nabiyak. Isang kilat ang gumuhit ng napakaliwanag, na sinundan ng isang dagundong na hindi lamang yumani sa bahay, kundi tila yumani sa kaibuturan ng kanilang nga puso. Sa tindiing gulat at takot, napasigaw ng mahina si Isabel at wala malay na napasupsop sa kung anong pinakamalapit sa kanya ang katawan ni Marco. Ang kilos ni Marco ay puro instingto. Hindi siya nag-isip, hindi nag-alinlangan. Hinila niya si Isabel palapit at niyakap ito ng mahigpit, na para bang kaya siyang protektahan ng kanyang nga bisik mula sa baksi ng kalikasan. Sa isang normal na sitwasyon, ito ay isang kilos ng pag-aalala. Ngunit sa gabing iyon, sa ilalim ng impluensya nga ala at ng kanilang nga damdaming hindi na mapigilan, ang yakap na iyon ay naging mitsa. Naramdaman ni Isabel ang tibay ng dibdib ni Marco, ang lakas ng kanyang nga braso. Naramdaman niya ang tibok ng puso nito, isang malakas at ritmikong tunog na nagbibigay sa kanya ng kakaibang kapanatagan. Naramdaman naman ni Marco ang lambot ng katawan ni Isabel, ang pagkabango nga niyang buhok, ang bahagyang panginginig nito sa kanyang nga bisik. Humiwalay sila ng bahagya, sapat lamang upang makatinginan. Ang kanilang mamukha ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Sa liwanag ng kandila, nakita nila ang lahat. Nakita ni Marco ang takot sa mga mata ni Isabelle na nahahalinhan ng isang bagong damdamin, isang paalinlangan na may kasamang paasam. Ang kanyang ngalabi, na bahagyang basa at mamula-mula dahil sa ala, ay tila isang paanyaya. Nakita naman ni Isabel sa mga mata ni Marco ang isang naalap na pagnanasa, isang apoy na sumusunok sa lahat ng kanyang paaalinlangan bilang isang binata. Ang kanyang tingin ay bumaba sa malabi niya, at sa sandaling iyon, alam na ni Isabella na wala ng atrasan. Marco, bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi na dahil sa takot sa kulok, kundi sa takot sa kung anong susunod na mangyayari. Dahan-dahan, inilapit ni Marco ang kanyang mukha. Ang unang dampi ang kanilang mga labi ay magaan, na alangan, isang tanong na pareho nilang alam ang sagot. At nang tumugon si Isabel, kahit sa isang bahagyang pagbuka lamang ng kanyang ngalabi, ang pag-alinlangan ay naging katiyakan. Ang halik ay lumalim, naging marahas, naging desperado. Ito ay isang halik na puno ng lahat ng kanilang kalungkutan, ng kanilang pag-iisa, ng kanilang nga ipinakayit na pagnanasa. Ang kamay ni Marco ay humawa sa bato ni Isabel, habang ang mga daliri nito ay isiniksik sa makapal niyang buhok. Ang nga kamay naman ni Isabel, na kanina'y nakapatong lamang sa kanyang dibdib, ay gumapang payat at kumapit ng mahigpit sa kanyang nga balikat. Na para bang siya ay isang taong nalulunod na nakahanap ng kaligtasan. Sa gitna ng kanilang paghahalikan, isang tinik ng katinuan ang pilit na kumakawala mula kay Isabel. Marco, mali ito. Sabi niya sa pagitan ng nga pahinga. Stepmother mo ako. Ngunit ang kanyang maksalita ay tila makdahong tinatangay ng hangin, walang kapangyarihan laban sa lakas ng bagyo sa loob nila. Ang isinagot ni Marco ay hindi salita, kundi isa pang halik, mas malalim at mas mapangangkin, na nagsasabing huli na ang lahat para sa mababala. Walang ano-ano'y tumayo si Marco, at sa isang kilos na punong lakas at determinasyon, binuhat niya si Isabel. Napasigaw ng bahagya si Isabel sa pagkagulat at automatikong ipinulupot ang kanyang makbinti sa baywang nito, ang kanyang makbraso ay nakayakap sa lik nito. Ibinanbaon niya ang kanyang muha sa lik ni Marco, nilalanghap ang kanyang amoy, habang dinadala siya nito paakyat sa madilim na hagdanan, patungo sa isang lugar na hindi na niya dapat pang puntahan kasama ito. Dinala siya ni Marco hindi sa silit nito, kundi sa sarili niyang silit, ang silit na ibinabahagi niya sa kanyang asawa. Ang simbolismo ang kilos na iyon ay hindi nakatakas kay Isabel. Ito ay isang pag-angkin, isang paglapastangan sa isang sagradong lugar. Maingat siyang ibinaba ni Marco sa ibabahangang malambot na kama. Ang tanging liwanag sa silid ay nagmumula sa mga kidlat na gumuguhit sa bintana, na lumilikhang mabilis na pagpapalit ng liwanag at anino. Sa ibabaw niya, si Marco ay tila isang aninong Diyos, ang kanyang katawan ay isang silweta laban sa liwanag. Hinubat nito ang kanyang sando, inihahagis ito sa sahig. Sa bawat paguhit ng kidlat, nakikita ni Isabel ang perpektong hubok ng kanyang dibdib at tiyan. Dahan-dahan, ang mga daliri ni Marco ay hinanap ang sipa sa likod ng bestida ni Isabel. Ang tunog ng pagbaba nito ay tila napakalakas sa katahimikan ng silid.
Inalis niya ang damit, inilalantad ang kanyang balat sa malamig na hangin. Ngayon, nakasuot na lamang siya ng isang itim na linggri na gawa sa latsa, isang sikretong sandata na isinusuot niya hindi para sa kanyang asawa, kundi para sa kanyang sarili. Isang paalala na sa ilalim ng kanyang pagiging simpleng may bahay ay isang babaeng may pagnanasa. Natigilan si Marco. Sa liwanag ng kandilang dala niya mula sa baba at sa paminsan-minsang pagguhit ng kidlat, ang nakita niya ay isang obra maestra. Ang puti at kinis ng balat ni Isabel laban sa itim na lasa ay isang tanawing napaalap sa kanyang dugo. Ang kanyang mata ay napako sa kabuuan ng kanyang dibdib, na bahagya lamang natatapan ng manipis na tela. Isabel. Bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pahanga at pagnanasa. Ang dating patutol sa isip ni Isabel ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng isang alon ng init at pakabasa sa pagitan ng kanyang mahita. Ang mataon na pagwawalang bahala, napakauhaw sa isang haplos, ay sumabog sa gabing iyon. Dahan-dahan, ang ngalabi ni Marco ay bumaba mula sa kanyang ngalabi, pababa sa kanyang panga, sa kanyang lik. Ang bawat hali ay naiwan ng isang naapoy na bakas, ang kanyang kamay ay nasimulang maklakbay, mula sa kanyang balikat, pababa sa kanyang baywang, hanggang sa kanyang ngahita. Ang salitang patutol ni Isabel ay naging magaungol ng kaligayahan. Marco. Ah, tama na. Ay naging Marco. Oh, sige pa. Ang kanyang kamay ay hindi na tumutulak, kundi humihila na, isinasabunot ang daliri sa buhok nito, ginagabayan siya. Ang bagyo sa labas ay napapatuloy sa kanyang panyangalip, ngunit hindi na nila ito naririnig. Ang tanging naririnig nila ay ang tibok ng kanilang magapuso, ang kanilang magapahinga, ang gatuno ng balat sa balat. Sa gabing iyon, sa loob ng isang silit na dapat sanay simbolo ng katapatan, dalawang bagyo, isa mula sa kalikasan at isa mula sa kaibuturan ng kanilang pagkatao ang tuluyang nag-isa. Ang unang gumising ay si Isabel. Ngunit hindi ang liwanag ang gumising sa kanya, kundi ang isang biglaang pagbabago sa hangin ang pagtigil. Tumigil ang walang lubay na pahampas ng ulan sa bintana. Tumigil ang ugong ng hangin. Tumigil ang pagdagundong ng kulok. Ang tanging natira ay isang katahimikang halos nakakabingi, isang katahimikang mas mabigat kaysa sa ingay ng bagyo. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay ang sikat ng araw na tumatagos sa siwang ng kurtina, isang matalim na guhit ng liwanag na tila isang daliri ng pahuhusga, at itinituro ang alikabok na lumulutang sa hangin at ang kaguluhan sa loob ng silid. Nakaramdam siya ng bahagyang sakit ng ulo, isang epekto ng alak na ininom nila, at pagkatapos, naramdaman niya ang init sa kanyang tabi. Ang isang braso na nakapatong sa kanyang baywang, ang mabigat na paghinga sa kanyang bato. Napalingon siya, at ang lahat ng alaala ng nagdaang gabi ay bumalik sa kanya na parang isang malaking alon, hindi na alon ng pagnanasa, kundi alon ng katotohanan. Doon sa kanyang tabi, sa kamang kanyang asawa, ay mahimbing na natutulog si Marco. Ang kanyang muha ay payapa, ang kanyang ngalabi ay bahagyang nakaawang. Sa liwanag ng umaga, nawala ang anino ng isang mapangakit na lalaki. Ang nakita ni Isabel ay isang binata, isang bata na ilang taon lamang ang tanda sa panahong dapat sanayi naglalaro pa siya sa parke. Isang matinding sampal ng hahihiyan at pagsisisi ang tumama sa kanya. Anong ginawa ko? Diyos ko! Anong ginawa ko? Pilit niyang inalis ang braso ni Marco mula sa kanyang baywang, dahan-dahang gumapang palayo hanggang sa marating niya ang gilid ng kama. Mabilis niyang pinulo ang kumot at ibinalot sa kanyang hubad na katawan, na para bang ang tela ay makapatadago sa kanya hindi lamang mula sa paningin ni Marco, kundi mula sa mapanghusgang mata ng mundo. Umupo siya sa gilid ng kama, nakatalikod dito, nanginginig. Ang bawat detalye nagdaang gabi ay bumabalik ang lasa ng alak, ang init ng kanilang ngahalik, ang tunog ng kanilang ngaungo. Ang lahat na iyon, nasa dilim ay tila tama at hindi maiwasan, ngayon sa liwanag ng araw ay tila isang karumal-dumal na kasalanan. Ang pagising naman ni Marco ay mas magulo. Nagising siya sa pakiramdam na nag-isa na siya sa kama. Ang unang pumasok sa kanyang isip ay ang amoy ang mamahaling pabango ni Isabel na kumapit sa maunan. At pagkatapos ay nakita niya ito, nakaupo sa gilid ng kama, nakabalot sa kumot, ang kanyang balikat ay nakakukuba na para bang pasan niya ang buong mundo. Ang panandaliang ngitingang tagumpay o kasiyahan na maaring naramdaman niya ay agad na naglaho, pinalitan ng isang malamig na takot. Ang realidad ay bumaksak sa kanya. Wala siya sa kanyang silid.
Nasa silid siya ang kanyang ama, kasama ang asawa nito. Tumayo siya nang walang imik. Ang sahig ay malami sa kanyang nga paang walang sapin. Ang bawat kilos niya ay tila napakabagal at napakaingay sa loob ng tahimik na silid. Pinulot niya ang kanyang gadamit na nakalat sa sahi ang kanyang sando, ang kanyang pantalon. Habang nagbibihis siya, hindi niya magawang tumingin kay Isabel. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang good morning ay isang kalapastanganan. Ang sorry ay isang insulto. Kaya't pinili niya ang katahimikan. Naramdaman ni Isabel ang paggalaw sa kanyang likuran. Narinig niya ang bawat kaluskos. Hindi rin siya lumingon. Nanatili siyang nakatingin sa sahig, hinihiling na sana ay lamunin na lang siya ng lupa. Nang marinig niya ang mahinang pagbukas at paksara ng pinto, doon pa lang siya huminga ng malalim. Ngunit ang hiningang iyon ay naging isang hikbi. Naisa na siya, ngunit ang presensya ng kanilang kasalanan ay naiwan, mas mabigat pa kaysa sa katawan ni Marco. Tumayo siya, at dumiretso sa banyo. Hinubat niya ang kumot at tumingin sa kanyang sarili sa salamin. Nakita niya ang nga marka ng ngahalik sa kanyang liit dibdib nga pulang mansa ng kanilang pagkakamali. Binuksan niya ang shower sa pinakamainit na setting at tumayo sa ilalim nito. Hinahayaang paswin ng tubig ang kanyang balat, na parabang kaya nitong hugasan hindi lamang ang amoy ni Marco, kundi pati na rin ang dumi na nararamdaman niya sa kanyang kaluluwa. Ngunit alam niyang walang tubig ang makalilinis sa kanya. Ang agahan ay isang pagpapahirap. Pilit na ibinabalik ni Isabel ang normalidad sa pamamagitan ng paghahanda ng pagkain, na parabang ang isang ordinaryong gawain ay maaring burahin ang isang hindi ordinaryong gabi. Bumaba si Marco, nakaswat ng malinis na damit, ang kanyang buho ay basa pa. Upo sila sa makabilang dulo ng mahabang mesa, isang pamilyar na eksena na ngayon ay may bagong, nakakasukang tensyon. Ang katahimikan ay hindi na tulad ng dati. Hindi na ito ang katahimikan ng pakailang o ng kawalan ng interes. Ito ay isang katahimikang may bigat, isang katahimikang puno ng salitang gustong sabihin ngunit hindi masabi. Ang bawat tunog ay pinalalaki ng 100 beses. Ang pagkalansing ng tinidor sa plato, ang paglagok ng kape, ang pagnguya ng pagkain. Ang bawat tunog ay isang akusasyon. Sinubukan nilang iwasan ang paningin ng isa't isa sa lahat ng paraan. Ang mata ni Isabel ay nakapako sa kanyang plato. Ang mata ni Marco ay nakaton sa bintana. Sila ay dalawang kriminal na bumabalik sa pinangyarihan ng krimen, na pilit na nakukunwaring mainosenteng bisita. Sinubukan ni Isabel na basagin ang katahimikan. Mukhang maganda ang panahon ngayon, sabi niya, ang kanyang boses ay garalgal at hindi natural. Sagot ni Marco, hindi pa rin tumitingin. At doon muling namatay ang usapan. Ang salitang maganda ay tila isang kasinungalingan sa umagang iyon. Walang maganda sa araw na ito. Mabilis na tinapos ni Marco ang kanyang pagkain. May klase pa ako, sabi niya. Isang dahilan na pareho nilang alam na maaring hindi totoo. Tumayo siya, inilagay ang kanyang plato sa lababo, at mabilis na umalis, ni hindi na lumingon. Naiwan si Isabel na mag-isa sa hapagkainan, napapaligiran ng gatirang pagkain at ng nakabibinging katahimikan. Ang bagyo ay tapos na. Ang araw ay sumikat na. Ngunit para sa kanila, ang gabi ay hindi pa tapos. At ang araw ay hindi nagdala ng liwanag, kundi naglantat lamang sa dilim na kanilang pinasok. Alam nila pareho na ang bahay ay hindi na magiging katulad ng dati. Ang bawat sulok, bawat piraso ng movables, ay makiking isang palala. At ang katahimikan na dati inaghihiwalay sa kanila, ay siya na ngayong magiging bikis nila, isang bikis na gawa sa isang sikretong napakabigat dalhin at imposibleng bitawan. Sa loob ng ilang araw pagkatapos ng gabing iyon, sinubukan nilang ibalik ang lahat sa dati. Ngunit ang dati ay isang lugar na hindi na nila maaring balikan. Sinubukan nilang muling itayo ang pada na yelo sa pagitan nila, ngunit ang ginawa nila ay mas matibay pa, isang pada na gawa sa salamin. Nakikita nila ang isa't isa, nararamdaman ang presensya ang isa't isa, ngunit hindi sila makalapit, hindi makapausap, dahil sa takot na ang isang maling galaw ay babasa sa salamin at muli silang ilulubog sa kasalanan. Ang kanilang makilos ay naging isang masalimot na sayaw ng paiwas. Kapag naririnig ni Isabel na napababa si Marco sa hagdan, mabilis siyang papasok sa kusina o sa hardin. Kapag alam ni Marco na nasa sala si Isabel, mananatili siya sa kanyang silid.
Ang kanilang mga pagkain ay hindi na nagsasabay. Ang dating malaking bahay ay naging isang malawak na teritoryo na may mga hindi nakikitang hangganan at sila ay dalawang nilalang na maingat na umiwas sa landas ng isa't isa. Para kay Isabel, ang bawat araw ay isang parusa. Pilit niyang ibinabaling ang kanyang isip sa mga gawaing bahay paglilinis, pag-ayos ng mga bulaklak, pagbabasa ngunit ang kanyang isipan ay isang taksil. Sa gitna ng pagpupunas na alikabo, bigla na lang niyang maaalala ang pakiramdam ng mga kamay ni Marco sa kanyang baywang. Habang nagbabasa, ang nga salita sa libro ay nawawala at napapalitan ng alaala ng init ng ngahalik nito. Isang bahagi niya ang nasusuklam sa sarili, ngunit may isa pang bahagi, isang madilim at makapangyarihang bahagi, ang nananabik, ang naghahanap, ang uhaw na muling maranasan ang pakiramdam na buhay, ang pakiramdam na may naalap na pagnanasa para sa kanya. Si Marco naman ay ginawa ang bahay na isang lugar na pansamantala na lamang. Umaalis siya ng maaga para sa kanyang klase at umuwi ng gabi na. Isinupsop niya ang sarili sa pag-aral, sa basketball kasama ang nga kaibigan, sa pagbubuhat sa gym. Ngunit sa bawat pag-uwi niya, ang amoy ng bahay, ang amoy ng pabango ni Isabela na nanunuo sa hangin, ay isang paalala. Ang imahe nito sa liwanag ng buwan, ang lambot ng kanyang balat sa ilalim ng kanyang nga palat ang nga ito ay mamulto na bumabagaba sa kanya sa gabi. Ang pagsisisi sa pagtataksil sa kanyang ama ay mabigat, ngunit ang pisikal na pangangailangan na muling madama si Isabela ay mas mabigat, isang pangangailangang hindi niya maintindihan at hindi niya kayang labanan. Ang pag-iwas ay isang apoy na pilit mong tinatakpan. Hindi ito namamatay, lalo lang itong nag-ipon ng init hanggang sa ito ay sumabo. At sumabo ito sa isang hapon na walang bagyo, walang alak, walang anumang dahilan maliban sa kanilang sariling mga pagnanasa. Nakasalubong sila sa isang makitik na pasilyo sa ikalawang palapa. Walang daan para umiwas. Napilitan silang tumigil, ilang talampakan lang ang pagitan. Sa loob ng ilang segundo, walang gumalaw, walang nagsalita. At pagkatapos, nagtaas sila ng tingin at nakatinginan. Sa isang sulyap na iyon, ang lahat ay nasabi. Ang pader na salamin ay nabasag. Nakita nila sa mata ng isa-isa ang parehong pagkauhaw, ang parehong pagsisisi, at ang parehong hindi may kakailang katotohanan. Gusto nila itong maulit. Walang salitang namutawi. Mabilis na naglakad paalis si Marco, habang si Isabela naman ay sumandal sa pader, ang kanyang matuhod ay nanghihina. Ang pagkukunwari ay tapos na. Alam na nila pareho na hindi na nila kayang pigilan pa ang agos. Ang pangalawang pagkakataon ay hindi na naghintay pa. Kinahapunan, pagkatapos lumangoy ni Marco sa pool, pumasok siya sa kusina. Ang kanyang katawan ay basa pa, tanging isang itim na swimming trunk ang suot. Ang ngapata ng tubig ay gumuguhit sa kanyang matipunong dibdib at tiyan. Naroon si Isabel, nakatalikod sa pinto, naghahanda ng ngasangka para sa hapunan. Nakasuot siyang isang simpleng pambahay na bestida at isang apron. Narinig niya ang pagpasok ni Marco. Naramdaman niya ang pagbabago sa hangin, ang biglaang paglamig dahil sa basa nitong katawan. Hindi siya lumingon. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibo ng napakabilis. Ang hawak niyang kutsilyo ay biglang naging napakabigat. Narinig niya ang ngayapa nito sa sahig, papalapit, papalapit. Isang bahagi nga niyang isip ay sumisigaw, umalis ka. Huwag kang lumingon. Lumaban ka. Ngunit ang kanyang katawan ay isang taksil. Nanatili itong nakatayo, naghihintay, nanginginig sa pananabik at takot. At naramdaman niya ito. Ang pagdamping ng basang katawan ni Marco sa kanyang likod. Ang pagpulupot ng gabraso nito sa kanyang baywang. Ibinabaon nito ang mukha sa kanyang lik. Nilalanghap ang kanyang amoy. Napapikit si Isabel at napakagat sa kanyang labi. Ang lahat ng lakas na inipon niya sa loob ng ilang araw para labanan ito ay naglaho na parang bula. Wala ng pagtutol. Wala ng paalinlangan. Tanging isang ganap na pagsuko. Dahan-dahan, kinalas ni Marco ang taling ng kanyang apron. Hinayaan niya itong mahulog sa sahig, isang simbolikong pahuhuba sa kanyang papel bilang may bahay. Ang mga kamay nito, na ngayon ay malaya na, ay gumapang sa ilalim ng kanyang bestida, hinahaplos ang init ng kanyang balat, ang kurba ng kanyang baywang, ang umbok ng kanyang puwit. Inikot siya ni Marco paharap sa kanya, ang kanilang mga mata ay muling naktakpo, at sa pagkakataong ito, walang ibang mababasa kundi purong pagnanasa,
Ang kanilang mga halik ay hindi na naalangan. Ito ay gutom, mapusok, at puno ngang pananabik na naipon. Inangat siya ni Marco at isinampa sa ibabaw nga malami na lamosang gawa sa marmol sa gitna ngang kusina. Ang biglaang lamig ng bato sa kanyang balat ay nagdulot sa kanya ng isang ungol ng pagkagulat at kaligayahan. Ang kanyang bestida ay itinaas hanggang sa kanyang baywang. Ang eksena ay marahas at primitibo. Isang sagradong lugar ng paghahanda ng pagkain ay naging isang altar ng kanilang kasalanan. Ang kanilang pagtatali ay mabilis, mabangis, at walang halong paiingat. Ang bawat paggalaw ay punong desperasyon, na parabang sinusubukan nilang punan ang isang malaking kakulangan sa kanilang mga buhay sa pamamagitan ng pisikal na koneksyon. Ang nga tuno na kanilang nililiha ay hindi na mga ungol nga sorpresa, kundi mga sigaw ngang isang pagnanasang sa wakas ay napalaya. Pagkatapos, sa gitna ngang kanilang paghahabol sa hininga, sa gitna ngang magulo nilang mga damit at ng mga nakalat na sangkap sa lamesa, sila ay nanatiling makayakap. Ang sikat ng araw sa hapon ay dumaan sa bintana, na nagbibigay liwanag sa kanilang mga pawisang katawan, sa kanilang kasalanan. Sa pagkakataong ito, ang katahimikan pagkatapos ay hindi puno ngang hahihiyan, kundi ngang isang nakakagulat na pagtanggap. Hindi na ito isang pagkakamali, isa na itong papili. Hindi na ito isang alaala ang isang gabi ang bagyo. Isa na itong simula ang isang mapanganib na kinagawian. Ang tanong sa kanilang naisipan ay hindi na kung maulit pa ba, kundi kailan. Ang apoy, na dati isang sikreto, ay naging isang adiksyon na unti-unti nang sumusunok sa kanilang makaluluwa. Ang sumunod na mga araw at linggo ay isang paglalakbay sa isang bagong mundo, isang mundong niliha nilang dalawa sa ngang mapada nga malaking bahay. Ang kasalanan, nasa simula ay isang mabigat na multo, ay unti-unting naging isang matamis at mapanganib na lihim, isang apoy na nagbibigay init sa kanilang nga malamig na gabi. Ang bahay na dati isang bilangguan ng kalungkutan at pakailang ay naging kanilang paraiso, ang kanilang palaruan. Bawat sulok, bawat silid, ay nakaroon ng bagong alaala, ng bagong kahulugan. Ang mahabang hapag-kainan kung saan sila dati kumakain ng tahimik ay naging saksi sa manakaw na haplos ing paa sa ilalim ng mesa. Ang pasilyo kung saan sila dati naiwasan ay naging lugar ng mamabilis at ninanakaw na halik kapaalam nilang walang nakatingin. Natutunan nila ang signing ng panlilinlang. Sila ay naging mga dalubhasang aktor sa kanilang sariling dula. Sa umaga, at lalo na kapag may mga kasambahay sa paligid o kapag tumatawa sa video ang asawa ni Isabel, sila ay bumabalik sa kanilang mga dating papel. Si ang formal at may dinida na madrasta. Si Marco ang magalang ngunit malayo na anak-anakan. Perpekto ang kanilang pagganap. Magandang umaga po, Isabel, bati ni Marco, na may tamang-tamang distansya sa kanyang boses. Magandang umaga, Marco. Kumain ka na ng almusal mo? Sagot naman ni Isabel, ang kanyang tono ay mabait ngunit hindi personal. Minsan, habang kausap nila sa video call ang kanyang asawa, magtatanong ito, kamusta naman kayo diyan ni Marco? Sasagot si Isabel ng may ngiti. Mayos naman kami, mahal. Nag-aral ng mabuti si Marco. Sa mga sandaling iyon, makakatinginan sila, at sa likod ng kanilang mapormal na ngiti ay isang sikretong nag-alap, isang pang-asa na sila lamang ang nakakaalam. At sa sandaling matapos ang tawag, sa isang iglap, ang distansya ay maglalaho. Ang formalidad ay matutunaw. Hihilahin ni Marco si Isabel palapit sa kanya at angkinin ang kanyang malabi sa isang halik na puno ng pagnanasang pinigilan. Kapag ang gabi ay dumating at ang buong bahay ay natahimik na, ang kanilang mundo ay nag-iiba. Sila ay hindi na madrasta at anak-anakan. Sila ay dalawang makasintahan na sabik sa isa-isa. Ang kanilang pagtatali ay naging mas mapangahas, mas malihayin. Hindi na sila kontento sa dilim at seguridad ng kanilang nga silit tulugan. Ang buong bahay ay naging kama nila. Isang gabi, ginawa nila ito sa malambot na kapet sa sala, sa harap ng malamig na fireplace na parabang sinusubukan nilang lumihang ng sarili nilang init. Ang isa namang gabi na mainit ang panahon, lumangoy sila sa pool ng walang saplot. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang tubig ay naging sutla na yumayakap sa kanilang katawan. Doon, sa ilalim ng tubig, sa isang mundong walang bigat at walang tuno, ang kanilang katawan ay nasama sa isang sayaw, pagnanasa na tila mas malaya at mas dalisay. Ngunit ang pinakamapangahas at pinakamasukal na kanilang ginawa ay sa loob ng study ang kanyang asawa.
Isang gabi, habang umulan na naman sa labas, hinila ni Marco si Isabel papasok doon. Ang silid ay puno amoy ng tabako at mamahaling leather, ang amoy ng kapangyarihan ng lalaking kanilang tinataksil. Isinandal siya ni Marco sa malaking masanggawa sa mahogani, sa gitna ngang mapapelis ng negosyo at mga litrato ng pamilya. Ang bawat haplos, bawat halik sa lugar na iyon ay isang paksue, isang rebelyon. Dito, Isabel, tanong niyang humihingal. Nakikita niya tayo. Ngumiti lamang si Marco at ibinulong sa kanyang tenga, wala siya rito, Isabel. Tayo ang nandito. Tayo lang. At sa ibabah ng desk ng kanyang ama, inangkin niya si Isabel sa isang paraang mas marahas at mas mapusok kaysa dati, na parabang sa bawat kilos ay binubura niya ang anino nga laking na mamay-ari ng silit na iyon. Kasabay ng pagiging mapangahas ang kanilang nga kilos ay ang pagbabago sa kanilang nga usapan kapag sila'y makasama. Ang nga ito ay naging mas tapat, mas walang takip, mas haya. Dito nila na ilalabas ang nga pananasang hindi nila masabi sa liwanag ng araw. Sabihin mong sa akin ka lang, utos ni Marco isang gabi, habang ang kanyang malabi ay gumagapang sa lik ni Isabel. Sabihin mo, Isabel, akin ka lang. At sasagot si Isabel, ang kanyang boses ay garalgal dahil sa pagnanasa, oh, Marco, sayo lang ako, sayo lang. Ang masalitang iyon ay isang lason at isang lunas para sa kanya. Lason dahil ito ay isang kasinungalingan laban sa kanyang asawa, ngunit lunas dahil sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may nagmamay-ari sa kanya, may nag-angkin sa kanya ng buong-buo. Oh, Marco! Ang init, ang sarap, madalas niyang bulong, salitang hindi niya kailanman naisip na sasabihin niya, ngunit lumalabas sa kanyang bibig ng kusa. Isang testimonya sa kasiyahang ibinibigay sa kanya ng binata, isang kasiyahang matagal nang ipinakait sa kanya. Sa kabilang ng panganib at ng naalap na pananasa, may mga sandali rin ng hindi inaasahang lambing. Mga gabi kung kailan, pagkatapos ng kanilang pagtatalik, mananatili silang makayakap sa dilim, nausap ng pabulong tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan, mga pangarap, mga takot, nga alaala ng kabataan. Sa mga sandaling iyon, nakakalimutan nila kung sino sila. Sila ay si Marco at si Isabel lamang, 2 taong naghahanap ng koneksyon sa isa-isa. Ngunit ang bawat umaga ay isang paalala. Babangon sila, magbibihis, at isusuot muli ang kanilang mga maskara. Sila ay nabubuhay sa isang kusilyo, sa isang panig ay ang matamis na paraiso ngang kanilang sikreto, at sa kabilang panig ay ang bangin ng pakatuklas. Ang panganib ay naging isang pampalasa na lalong napapasarap sa kanilang bawal na relasyon. Ang bawat araw na hindi sila nahuhuli ay isang tagumpay na natutulak sa kanila na maging mas mapangahas pa sa susunod. Ang bahay ay hindi na malami. Ito ay nag-alab sa init na kanilang sikreto. Ngunit ang sikretong ito na kanilang paraiso ay siya ring kanilang kulungan, isang mundong sila lamang ang nakakaalam, at isang mundong maaari ring gumuho anumang oras. Ang bawat paraiso ay may ahas, at ang paraisong lihim na itinayo ni na Isabel at Marco ay hindi na iba. Ang ahas sa kanilang hardin ay hindi isang panlabas na banta, kundi isang kamanda na dahan-dahang gumagapang sa kanilang nga ugat, na namumula sa loob mismo ng kanilang nga isipan. Ang matamis na ala pananasa na kanilang iniinom gabi-gabi ay nasimulang maiwan ng isang mapait na lasa sa umaga, ang lasa ng takot at pasisisi. Ang kaligayahan na dulot ng kanilang katawan ay may katumbas na isang napakabigat na pasanin sa kanilang kaluluwa. Para kay Isabel, ang mundo ay naging isang lugar na puno ng panganib. Ang dating payapa niyang buhay ay napalitan ng isang estado ng palagiang pagbabantay. Ang takot ay naging kanyang anino, kasama niya sa bawat sandali. Ang simpleng tunog ng pagdating ng sasakyan sa driveway ay nagpapatindi ng kanyang nga balahibo. Ang bawat patunog ng telepono ay isang maliit na atake sa puso, isang biglaang paglamig ng kanyang dugo sa paakalang, ito na. Alam na niya, ang kanyang gabi ay hindi na laging payapa. Minsan, sa kalaliman ng gabi pagkatapos ng kanilang pagtatalik, habang si Marco ay mahimbing na natutulo sa kanyang tabi, mananatili siyang gising, nakatitik sa kisama. Ang kanyang isip ay isang karerahan ng mga nakakatakot na tanong. Paano kung biglang umuwi ang kanyang asawa nang hindi nag-aabiso? Paano kung may nakakita sa kanila? Paano kung ang isa sa makasambahay ay may napansin? Ang matanong na ito ay mademonyong bumubulong sa kanya, ninanakaw ang kanyang kapayapaan.
Ang pinakamatinding paksubo ay ang matawa mula sa kanyang asawa. Isang gabi, habang sila ay nasa sala at makayakap sa ilalim ng isang kumot, biglang tumuno ang telepono ni Isabel. Nang makita niya ang pangalan ng kanyang asawa sa screen, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Mabilis silang nahiwalay ni Marco, na parang mga teenager na nahuli sa akto. Tumayo si Marco at natago sa isang madilim na sulok, habang si Isabel naman ay pilit na pinapakalma ang kanyang pahinga at sinasagot ang tawa ng may pilit na ngiti. "Mahal, kamusta ka?" sabi niya. Ang kanyang boses ay nangingini ng bahagya. "Napatawag ka." Habang nakikipausap siya sa asawa niya, nakikinig sa mga kwento nito tungkol sa negosyo, ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Marco na nasa dilim. Ang lalaking kanyang kinakausap at ang lalaking kanyang kinakasama ay dalawang magkaibang mundo, at siya ay nakatayo sa gitna, isang taksil sa kanilang pareho. Ang bawat "I love you" na binibitawan niya sa telepono ay isang punyal na tumatara sa kanyang sariling puso. Ang salamin ay naging kanyang kawe. Tuwing umaga, haharap siya rito at hindi niya na makilala ang babaeng nakikita niya. Nasaan na ang babaeng may dignidad, ang babaeng may class? Ang nakikita niya ay isang makasalanan. Tinitignan niya ang mga marka sa kanyang leg, mga alaala ng pagnanasa ni Marco, at ang mga ito ay tila mga marka ng kahihiyan. Hinahaplos niya ang kanyang balat at nararamdaman niya na ito ay marumi. Ngunit sa gitna ng lahat ng pagkasuklam sa sarili ay naroon ang adiksyon. Kinasusuklaman niya ang kanyang sarili sa umaga, ngunit pagdating ng hapon, kapag nakita niyang muli si Marco, kapag naktama ang kanilang nga mata, ang lahat ng pagsisisi ay naglalaho. Isang tingin lang mula rito, isang ngiti, isang nakaw na haplos, at ang kanyang katawan ay muling naalap. Ang pangangailangan na muling maramdaman na siya ay maganda, na may humahanga sa kanya, na may naginit para sa kanya, ay mas malakas kaysa sa kanyang konsensa. Ito ang kanyang lason at siya mismo ang pumipili na inumin ito araw-araw. Kung ang pasanin ni Isabel ay takot, ang kay Marco naman ay pagsisisi, isang pagsisising nakatuon sa isang tao, ang kanyang ama. Sa isip ni Marco, ang kanyang ama ay hindi isang masamang tao. Palagi itong wala, ngunit alam ni Marco na lahat ng ginagawa nito ay para sa kanya, para sa kanilang kinabukasan. Ang kanyang ama ang nagtaguyod sa kanya, ang nagbigay sa kanya ang lahat, at bilang ganti, tinataksil niya ito sa pinakamasahol na paraan. Ang buong bahay ay naging isang museo ang kanyang pagkakasala. Ang bawat litrato ng kanyang ama sa dingding ay tila mga matang nakatingin sa kanya, nang usig, ang upuan nito sa sala, ang nga libro nito sa study, lahat ay mga paalala ng lalaking kanyang niloloko. Isang gabi, pumasok si Marco sa study ng kanyang ama. Binuksan niya ang isang album nga litrato. Nakita niya ang isang larawan nila nung bata pa siya, nakakandong sa kanyang ama, pareho silang nakangiti. Isang matinding kirot ang kanyang naramdaman. Ang alaalang iyon, na dati inabibigay sa kanya ng saya, ay isa na ngayong mapait na paalala ng kanyang kataksilan. Sa galit at pakasuklam sa sarili, isinara niya ang album ng malakas at sinunto ang pada. Ang sakit sa kanyang kamao ay hindi may kukumpara sa sakit sa kanyang dibdib. "Hayop ka, Marco," bulong niya sa sarili. "Hayop ka." Ang bigat na ito ay nadadala niya kahit sa kanilang mga sandali ni Isabel. Ang kanilang pagtatali, bagamat puno pa rin ng pagnanasa, ay nakaroon ng bahid ng desperasyon. Minsan, siya ay nagiging mas marahas, mas mapang-angkin, na parabang sa pamamagitan ng paangkin sa katawan ni Isabel ay mapapatunayan niya sa sarili na ang kanilang relasyon ay mas totoo, mas makapangyarihan kaysa sa kanyang relasyon sa kanyang ama. Ang kanyang ngabulong na "akin ka lang" ay hindi na lamang salita ng pagnanasa, kundi isang sigaw ng isang taong sinusubukang bigyan ng katwiran ang kanyang kasalanan. Ang kanilang paraiso ay unti-unti nang nilalamon ang lason. Ang dating matamis na sikreto ay nagiging isang mabigat na kadena. Nakakaroon na sila ng maliliit na pagtatalo, mga iritasyon na dulot ng tensyon na kanilang nararamdaman. Ang dating kilig ng panganib ay napapalitan ng tunay na pagod at pagkabalisa. Sila ay dalawang adik na patuloy na bumabalik sa drogang nagbibigay sa kanilang panandalyang ligaya, kahit alam nilang sa bawat paggamit ay unti-unti nitong sinisira ang kanilang pagkatao. Nakakulong sila sa isang siklo ng pagnanasa at pagsisisi, ng kaligayahan at pagdurusa. At sa bawat araw na lumilipas, ang tanong ay hindi na kung mahuhuli ba sila, kundi kung kailan sila tuluyang masisira mula sa loop.
Ang bawat addiction ay may kaakibat na panganib ngang overdose isang sandali kung kailan ang kasiyahan ay nagiging lason, kung kailan ang pagtakas ay nagiging isang bitak. Para kina Isabel at Marco, ang kanilang overdose ay dumating hindi sa anyo ng pisikal na pagkasawa, kundi sa anyo ng isang nakabibinging tuno sa isang tahimik na hapon, ang tuno ng isang video call mula sa kabilang panig ng mundo. Hapon iyon, at ang sikat ng araw ay kulay ginto, na lumilihang ang isang payapang kapaligiran sa loong silid ni Isabel, katatapos lamang nilang magmahal. Sila'y nakahiga sa kama, makayakap sa ilalim ng manipis na kumot, ang kanilang nga katawan ay pagod ngunit kontento. Ang hangin ay puno ngamoy ng kanilang pagnanasa. Ito ang kanilang masandaling kapayapaan, ang kanilang pagtakas mula sa bigat ng kanilang sikreto. Sa mga sandaling iyon, hindi sila ang madrasta at ang ana-anakan. Sila ay 2 taong nagmamahalan, o yun ang gusto nilang paniwalaan. At sa gitna ng payapang sandaling iyon, biglang tumuno ang telepono ni Isabela na nasa ibabaw ng kanyang vanity table. Ang tuno, na karaniwan lang, ay tila isang alarma ng suno sa katahimikan ng silid. Sa simula, hindi nila ito pinansin. Ngunit nang hindi ito tumigil, isang inis na buntong hininga ang kumawala kay Isabel. Dahan-dahan siyang bumangon, at ang kanyang puso ay biglang huminto sa pagtibo nang makita niya ang pangalan sa screen, mahal. Isang salitang dati nadudulot ng kagalakan, ngunit ngayon nadudulot ng purong takot. Nakatingginan sila ni Marco, ang kaninang malambing na mamata ay biglang nanlaki sa sinda. Walang salitang kailangan. Sa isang iglap, ang kanilang paraiso ay naging isang eksenengang purong kaguluhan. Diyos ko, Marco, bilis! Bulong ni Isabel, ang kanyang boses ay nanginginig. Tumalon sila mula sa kama. Ang kanilang makilos ay mabilis ngunit pilit na pinatatahimik. Hinablot ni Isabel ang kanyang sutlang robe at mabilis na isinuot, habang ang kanyang mata ay ligaw na nakahanap ng anumang ebidensya. Si Marco naman ay mabilis na pinulot ang kanyang makdamit na nakalat sa sahig. Ang telepono ay patuloy sa pagduno, bawat ring ay tila isang martilyo na pumupukpok sa kanilang nga sentido. Saan ako matatago? Tanong ni Marco, ang kanyang boses ay isang takot na bulong. Sa banyo? Hindi. Baka hanapin ka niya. Sa closet, bilis. Utos ni Isabel. Mabilis na pumasok si Marco sa malaking walk-in closet, dala ang kanyang sapatos at damit. Bago niya isara ang pinto, huli silang nakatinginan isang sulyap na punong takot na hindi pa nila kailanman naramdaman. Huminga ng malalim si Isabel, sinuklay ang kanyang buhok gamit ang ngadaliri, at pilit na ngumiti bago sagutin ang tawa. Mahal, sabi niya, ang kanyang boses ay masayang-masaya, isang obra maestra ngang pagkukunwari. Napatawa ka. Ang aga pa diyan ah. Sa screen, nakita niya ang ngiti ng kanyang asawa, isang ngiting walang kamalay-malay. Namiss lang kita, sabi nito. Anong ginagawa mo? Wala naman. Napapahinga lang, sagot ni Isabel, habang ang kanyang puso ay kumakarera. Sinadya niyang ilagay ang telepono sa isang anggulo kung saan ang kama lang, na medyo magulo, ang makikita. Sa loob ng closet, ang mundo ni Marco ay lumi sa isang espasyong madilim, masikip, at mainit. Napapaligiran siya ng madamit ni Isabel, at ang kanyang pabango ay tila nakakasakal. Dikit-dikit ang kanyang tuhod sa kanyang dibdib, habang pilit na pinipigilan ang kanyang pahinga. Ang tanging naririnig niya ay ang maflet na boses ng kanyang ama at ang malambing na boses ni Isabel, isang kombinasyong parang asido na tumutunaw sa kanyang bituka. Naririnig niya ang pagtawa ni Isabel sa isang biro ng kanyang ama. Naririnig niya ang pausap nila tungkol sa mga bagay na pampamilya. Bawat salita ay isang pagpapaalala ng kanyang kataksilan. Ang kanyang damit ay basang-basa na ang pawis, at ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib na akala niya ay maririnig hanggang sa labas. Kamusta naman ang pag-aaral ni Marco? Tanong ng niyang ama. Nanigas si Marco. Narinig niya ang sagot ni Isabel, nasa universidad siguro, mahal. Alam mo naman, abala sa paaral. Napakabait na bata. Ang salitang mabait ay tila isang sampal sa mukha ni Marco. At doon dumating ang sandaling ang purong kilabot. Alam mo, mahal, sabi ang kanyang asawa. Naisip ko yung paborito kong itim na koat diyan. Pwede mo bang kunin sa closet at ipakita sa akin? Titignan ko lang kung babagay sa bago kong sapatos. Sa loob ng closet,
ang mundo ni Marco ay gumuho. Ito na ang katapusan. Wala na siyang tatakbuhan. Napapikit siya, naghihintay sa pagbukas ng pinto, sa sigaw, sa pagkasira ng lahat. Sa labas, ang utak ni Isabel ay na-freeze sa loob ng isang segundo. Ngunit ang kanyang survival instinct ay mas mabilis. Isang kalmadong ngiti ang nanatili sa kanyang mukha. Ay, mahal. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng panghihinayang. Pinadala ko sa dry cleaners kaninang umaga kasama nga suit mo. Medyo naamoy kulop na kasi. Gusto ko pa uwi mo, malinis at mabango lahat ng gamit mo. Isang perpektong kasinungalingan, na binitawan ng walang anumang pag-alinlangan, naniwala ang kanyang asawa. Ah, ganun ba? Sayang naman. Sige, okay lang. Salamat sa pag-asikaso, mahal. Nagpatuloy pa ang kanilang pag-uusap sa loob ng ilang minuto, ngunit para kina Isabel at Marco, ang ilang minutong iyon ay isang walang hanggang pagpapahirap. Sa wakas, nakpaalam na rin ang kanyang asawa. I love you, sabi nito. I love you too, sagot ni Isabel, at mabilis na pinatay ang tawag. Sa sandaling nawala ang imahe ng kanyang asawa sa screen, ang maskara ni Isabel ay bumaksak. Ang kanyang katawan ay nanghina at napasandal siya sa pada, humihingal na parabang katatapos lang niyang takbuhin ang isang marapon. Ang kanyang makamay ay nanginginig. Dahan-dahan, binuksan niya ang pinto ng closet. Lumabas si Marco, ang kanyang mukha ay putlang-putla, ang kanyang damit ay gusot at basa ng pawis. Hindi siya ang mapuso na mangingibig, mukha siyang isang sundalong kalalabas lang mula sa isang digmaan. Hindi sila naksalita. Hindi sila najakap. Tumingin lamang sila sa isa-isa, at sa kanilang mata ay ang parehong realisasyon. Hindi ito isang laro. Hindi ito isang matamis na sikreto. Ito ay isang bomba na kahit anong oras ay maaring sumabog at wasakin ang kanilang mabuhay. Ang kilit ng panganib ay napalitan ng isang malami, matalim na takot. Ang kanilang paraiso ay hindi pala isang likas na kanlungan. Isa pala itong bita. At sa sandaling iyon, alam nila pareho na sila ay nakakulong na. Ang pulang alarma ay tumuno na. At ang ilusyon ng kanilang lihim na mundo ay tuluyan ng nawasa. Lahat ng bagay ay may katapusan. Ang bawat kabanata, gaano man katamis o kapait, ay kailangang isara. Ang katapusan para sa lihim na mundo nina Isabel at Marco ay dumating hindi sa anyo ngang isang sigawan o pag-away, kundi sa anyo ngang isang simpleng pangungusap sa telepono. Uwi na ako sa Biyernes, sabi nga asawa ni Isabel, ang kanyang boses ay masaya at puno ang pananabik. At hindi na ako alis ng matagal. For good. Ang nga salitang for good ay tumama sa kanila na parang isang hatol ng kamatayan. Ang kanilang paraiso, ang kanilang munting kaharian na itinayo sa loob ng gapada ng bahay, ay nakatakda ng gumuho. Ang nga araw bago ang kanyang pagbabalik ay puno ngang isang tahimik na kaguluhan. Hindi sila nausap tungkol dito, ngunit pareho nilang alam kung ano ang kailangan nilang gawin. Naksimula silang burahin ang nga bakas. Pinalitan ni Isabel ang mga bedsheet. Itinago ang mga damit na madalas niyang isuot kapag sila'y makasama, at nilinis ang bawat sulok ng bahay na parabang sinusubukan niyang alisin hindi lang ang alikabo, kundi pati na rin ang kanilang naalaala. Si Marco naman ay ibinali ang bote ngala sa bar, inayos ang nga gamit sa study ng kanyang ama, at sinuno ang maliliit na sulat na ipinapadala nila sa isa't isa sa ilalim ng kanilang nga pinto. Ang kanilang huling gabi ay puno ng isang kakaibang kalungkutan. Ang kanilang pagtatalik ay hindi na tulad ng dati. Wala na ang apoy ng pagnanasa. Wala na ang kilit ng panganib. Ang naroon ay isang desperadong pakapit, isang mapait na paalam. Ang bawat hali ay may lasangang paghihiwalay. Ang bawat yakap ay isang patatangkang kabisaduhin ang pakiramdam ng katawan ng isa-isa bago ito tuluyang mawala. Nang dumating ang arawng Biyernes, ang buong bahay ay malinis, mabango, at perpekto isang entablado na handa na para sa pagbabalik ng hari. Nang bumukas ang pinto at pumasok ang asawa ni Isabel, dala ang kanyang mamaleta at isang malapat na ngiti, sinalubong siyang isang eksenang tila mula sa isang litratong isang masayang pamilya. Niyakap siya ni Isabel, isang yakap na pilit pinainit, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Welcome home, mahal, sabi niya. Welcome home, Dad, sabi naman ni Marco, ang kanyang boses ay magalang ngunit walang buhay. Ang pagbabalik ng kanyang asawa ay parang isang malaking bato na ibinaksa sa isang tahimik na lawa. Ang kanyang malakas na tawa,
ang kanyang nga kwento, ang kanyang presensya ay pumuno sa bawat espasyo, itinutulak sina Isabel at Marco palayo sa isa't isa, pabalik sa kanilang nga orihinal na posisyon. Ang mahabang hapag-kainan, nasa loob ngang ilang linggo ay naging isang walang saysay na muebles, ay muling naging sentro ngang kanilang buhay. At sa unang hapunan nila nang makakasama, ang bigat ng katotohanan ay tila isang hindi nakikitang bisita na nakaupo kasama nila. Nasa kabisera ang kanyang asawa, masaya at walang kamalay-malay. Siya ang nagsasalita, kinukwento ang kanyang ganajing karanasan sa ibang bansa, ang kanyang plano para sa pamilya. Ang kanyang boses ay isang monotonong tunog na hindi pinapansin nina Isabel at Marco. Ang dalawa ay nakaupo sa makabilang gilid ng mesa, ang kanilang nga ulo ay nakayuko, ang kanilang nga mata ay nakapako sa kanilang nga plato. Sila ay mga estatwa, mga bilanggo sa kanilang sariling hapunan. Bawat paksubo ay isang pakpapahirap. Bawat painom gang tubig ay isang patatangkang lunurin ang mga salitang gustong kumawala. Sila ay nasa isang silid, ngunit nasa makaibang mundo. Ang isa ay nasa mundo ngang masayang katotohanan, habang ang dalawa ay nakdurusa sa mundo ngang isang mapait na kasinungalingan. Sa ilalim ng mesa, sa dilim na hindi nakikita ng kanyang asawa, isang paa ang gumalaw. Ang paa ni Marco, sa isang hindi sinasadyang kilos, ay dumampi sa paa ni Isabel. Isang dampi na dati ay mapapadala ng kuryente ng pagnanasa sa kanilang mga katawan. Ngunit ngayon, ang dampi na iyon ay parang isang nakbabagang bakal. Biglang binawi ni Isabel ang kanyang paa, na may kasamang isang maliit ngunit marahas na paggalaw. Ang kanyang buong katawan ay nanigas. Dahil sa biglaang paggalaw, ang kanilang mga mata, na sa buong gabi ay maingat na nag-iwasan, ay sa wakas ay naktama. Isang segundo lamang iyon, ngunit sa isang segundong iyon, isang buong kwento ang nabasa nila sa isa-isa. Nakita nila ang lahat. Ang alaala en gabi en bagyo. Ang init en kanilang makatawan sa tabi en pool. Ang takot sa loob closet. Nakita nila ang pagsisisi, ang panghihinayang, ang isang patay na pagnanasang nananatili pa rin. At higit sa lahat, nakita nila ang takot, isang takot na habang buhay na nilang dadalhin. Mabilis silang nag-iwas ang tingin. Ngunit huli na. Ang koneksyon ay muling naramdaman, at kasabay nito, ang bigat ng kanilang sitwasyon. Masarap ba ang pagkain, mahal? Tanong ng kanyang asawa, na hindi napansin ang tahimik na drama sa kanyang harapan. Tumango si Isabel, hindi makatingin. Oh, mahal, sagot niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig, masarap. Natapos ang hapunan. Nagpatuloy ang maaraw, ang linggo, ang buwan. Ang bahay ay muling naging tahanan ng isang perpektong pamilya sa paningin ng iba. Ngunit sa loob, ito ay isang mausoleo ng isang patay na sikreto. Ang bagyong naglapit sa kanila, ay matagal nang lumipas. Ang langit ay laging asul, at ang hardin ay laging mayos. Ngunit para kina Isabel at Marco, ang tunay na bagyo ay hindi na kailanman umalis. Ito ay lumipat lamang sa loob ng kanilang puso. Ito ay isang bagyong walang hangin, walang ulan, walang kulog. Isang bagyong tahimik, na binubuo nga hindi masabi, nga nakaw na sulyap na punong kahulugan, na isang distansyang mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. At sa bawat gabi, sa bawat hapunan, sa bawat nakabibinging katahimikan habang ang kanilang asawa at ama ay masayang nakukwento, ang bagyo ay mananatili. Isang walang hanggang paalala en paraisong kanilang natakpuan at ene impyernong kanilang niliha.